Sa video na ito, pag-uusapan naman natin yung mga toxic na financial habits ng mga Pinoy. Di ko isasama dito yung mga common mistakes like walang insurance, di nag-iipon o di nag-i-invest at kung ano-ano pa. Alam mo na siguro yung mga basic. Ang pag-uusapan natin ay yung mga maling paniniwala at habits na di napapansin ng mga Pinoy. At kung papanoorin mo ito hanggang huli, ay masyasyak ka na may ganito palang pag-iisip ang mga Pinoy. So ito na, simulan na natin. Una, mahilig magtipid sa maling bagay. Bigyan ko kayo ng example. Ito ay nangyari abroad at maraming OFW ang ganito. Habang nasa book section ako ng isang mall, ay minarinig akong babae na interesadong bilhin yung libro pero di ko maalala yung title ng librong yun. Pero umalis siya at di niya binili yung libro kasi namamahalan siya. After a while ay nakita ko siya sa cinema kasama ang mga kaibigan niya at manonood pala siya ng sine na may dalang popcorn. Alam niyo naman siguro kung gaano kamahal ang popcorn sa sinehan, di ba? So anong ibig kong sabihin sa experience na ito? Mahilig tayo magtipid sa mga bagay na pwede makapag-provide ng long-term benefits sa atin, pero willing tayong gumastos ng mahal sa mga bagay na magbibigay lang sa atin ng instant happiness. Wala namang masama dito, pero para sa akin, isa sa mga reason kung bakit maraming Filipino ang hirap sa kanilang finances dahil na rin sa poor financial habits nila. Pangalawa, kung sino ang may mas mataas na sweldo, then siya ang taya. Ito ang ipinagtataka ko sa ibang pamilyang Pinoy. Yung tipong sa isang pamilya ay may magkakaroon ng maayos na trabaho o magiging OFW, then sa kanya naaasa ang majority ng kanilang pamilya kasi malaki naman ang sweldo niya, right? Wrong. Ang nangyayari kasi ay para nagiging sumpa pa sa mga tao na magkaroon ng malaking sweldo kaya dapat ay ikargo nila yung mga gastusin ng kanilang pamilya. Yung iba tuloy ay di na nagsisikap kasi why not? May sasalo naman sa akin, di ba? Nandiyan naman si tito o si kuya at malaki naman ang sweldo nila. Pakinggan niyo ako. Hindi porket may trabaho ka ay aasa na sila sa iyo. Hindi porket kumikita ka ng malaki ay sagot mo na sila. Hindi porket umaasa sila sa iyo ay hindi ka na magpapahinga. Napaka-toxic nito at sana ay itigil na natin ito sa ating pamilya. Pangatlo, sala sa init at sala sa lamig ang mga Pinoy. Masasabi ko lang na tayong mga Pinoy ay may tinatawag ko na kuripot flex mentality. Ito ay magtitipid tayo sa lahat ng bagay like titipirin mo yung sarili mo na wag gumastos masyado sa pagkain at halos ubusin mo yung buong araw mo sa paghahanap lamang ng items na nakasale para makatipid lang. Pero kapag pupunta naman sa party o reunion ay todo forma at may kasama pang necklace na ginto at mamahaling handbag. May ganito tayong pag-iisip, yung nagtitipid tayo sa maling paraan para lang may panggastos tayo sa mga bagay na ipapakita o i-flex natin sa ibang tao para lang masabi na nakakaangat tayo sa buhay. May mga Pinoy kasi na ibinabase ang pagkatao nila sa kung anong bagay ang meron sila. Pang-apat, kasal ang ultimate goal sa buhay. Naalala niyo ba yung mga pelikula noon o kahit yung mga fairy tales natin noon na kasalan ng ending at mamumuhay daw silang lahat ng masaya at masagana? Sorry to burst your bubble pero napaka-toxic ng pag-iisip na ito para sa akin. Wrong, hindi ibig sabihin na kapag kinasal ka ay mabubuhay ka na masaya at masagana. Malayo ito sa katotohanan. Para sa akin, ang pagpapakasal ay linilimitahan ang sarili mo to take risk at dinadagdagan yung mga priorities mo at financial responsibilities. Let me explain. Kung single ka pa lang ay malakas ang loob mo na mag-invest at magsimula ng business kasi sarili mo lang ang iniisip mo at kapag sumablay ka ay pwede mo namang i-pivot yung idea mo at mag-create uli ng bago. Pero kapag kinasal ka na ay may mga tao na nakadepende sa iyo at binabawasan na nito ang chance mo to take risk kasi need mo na rin consider yung anak at yung asawa mo. Huwag ka magpadala sa norm na kapag 25 ka na ay need mo na mag-asawa. Mali ito. 19 kopong-kopong pa ang pag-iisip na yun at kung sakaling sa tingin mo ay ready ka na, then check mo muna yung finances mo bago ka magpakasal. Panglima ay handaan to the max. Nasa isip na ito ng karamihan na kapag ikinasal, birthday o binyag ay dapat may magarbong handaan. Tradisyon na daw natin ito mga Pinoy at okay lang naman daw maghanda kasi mababawi naman daw yung mga nagasto sa mga bigay na pera at regalo. Again, risk na naman yun kasi paano ka naman nakakasigurado na mababawi mo nga yun? Given na once in a lifetime experience yun pero sa dami ng kakilala at nakausap ko na gumastos ng mahal sa kasal nila only to end up broke at walang ipon for the next 2 years kasi binabayaran nila yung loan nila na ginamit sa kasal nila. Yung pera sana na ginamit na lang nila pampagawa ng bahay o kaya pagsimula ng negosyo, di ba mas memorable yun kaysa sa mga videos at photos ng kasal nyo na wala namang gustong manood? Pang-anim ay lubos-lubos biyaya. Maraming makaka-relate dito pero may kilala ka ba na wala pa yung sweldo ay nakalista na yung mga bagay na gustong bilhin? Yan ang problema sa mga Pinoy. Wala pa yung sweldo nila pero ubos na ito.
Don't get me wrong kasi may mga tao naman talaga maliit ang sweldo at talagang ubos ito dahil na rin sa kanilang mga bayarin, pero ang pinag-uusapan natin dito ay mga above minimum wage at nakakatanggap ng bonus. Dahil sila ay may financial capabilities na makapagtabi at makapag-invest ng pera, pero di nila ito ginagawa kasi mas inuuna pa nila yung mga bagay na makakapagbigay sa kanila ng instant happiness. Pangpito, mag-anak ka ng marami para maraming tutulong sa iyo pagtanda mo. Ito yung pag-iisip noong sinaunang panahon, yung panahon na ang kabuhayan ng mga Pinoy ay magsaka lamang. Kasi naniniwala ang mga Pinoy dati na kapag marami silang anak, ay maraming tutulong sa kanila sa bukid. Again, mali ito. Tapos na tayo sa panahon na yan. Ito na siguro ang dahilan kung bakit maraming pamilya ang anak lang ng anak, tapos dahil di nila kayang buhayin ay papabayaan na lang nila yung mga bata. Sinaunang panahon pa ang pag-iisip na ito, at ang pag-aanak ng marami ay di sign nagiginhawa ang buhay mo, kundi ito ay dagdag responsibilidad nyo, tapos kapag di nyo kayang buhayin yung mga bata ay sisisihin nyo yung gobyerno dahil na rin sa hirap na dinadanas nyo. Ito ang dahilan kung bakit marami ang naghihirap kasi bubuo sila ng pamilya na walang financial plan tapos mag-aanak pa sila ng marami. Ang pangwalo, mahilig maniwala sa mga fake gurus at influencer. Kasabay ng pagiging popular ng mga social media platform ay ang pagdami ng mga taong nagpapakilala bilang financial expert at mga gurus. Siyempre, ikaw ba naman ay pakitaan ng maraming pera o bagong sasakyan, makikurious ka at aalamin mo kung paano sila kumikita na malaki. Then sasabihin sa'yo na pwede ka rin kumita na malaki basta bumili ka lang ng course ko. Palaging tandaan na gurus get rich by selling what you love. Ang problema, marami sa mga self-proclaimed expert ang yumayaman sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanilang mamahaling courses na may pangakong magiging katulad ka rin nila nakikita na malaki. Ipinapakita lang nila na ang mga material na bagay ay nakakaakit sa mga taong gusto na mabilis na yumaman. Kaya sa halip na bigyan sila ng tamang guidance, ay mas pinapalubha pa nila ang sitwasyon dahil ang mga taong sumasali ay madalas na uuwi sa maling investment strategies o mas masama pa ay nasasali sa mga scam na walang balik ang kita. Mahalaga na mag-research muna bago magtiwala sa mga taong nakikita mo nagbibigay ng advice sa social media at alamin muna ang kanilang credibility bago sundin ang kanilang mga financial journey. Ang pangsyam, puro sana all pero walang ginagawa. Sino bang hindi mahilig mag-sana all? Yung tipong makikita mo yung tagumpay ng iba, whether sa social media o sa personal na buhay, at mangangarap ka rin na makamit ang ganon. Pero ang problema, kadalasan hanggang sana all na lang tayo. Pagdating sa paggawa ng paraan o pagsusumikap, nagiging spectator na lang tayo. Minsan nga, inaasa na lang natin sa swerte. Swerte-swertihan o baka dumating din ang oportunidad sa atin. Pero hindi tayo gumagawa ng mga hakbang para abutin ang mga bagay na gusto natin. Ang totoo, lahat ng taong tinitingala mo at sinasabihan mo ng sana all ay dumaan sa proseso ng paghihirap, sakripisyo at disiplina para makamit ang tagumpay. Kung gusto mo maging sana all din, kailangan mo magsimula ng pagbabago ng iyong mindset. Hindi sapat ang pangarap lang, dapat samahan mo ito ng action, tamang plano at patuloy na effort. Huwag kang puro inggit. Sa halip, gawin mong inspirasyon ang tagumpay ng iba para mapaunlad mo rin ang sarili mo. At kung gusto mong maging next in line na masabihan ng sana all ng iba, huwag kang matakot sa hirap at pagod dahil dito nagsisimula ang tunay na pag-asenso. Tandaan na ang sana all mentality ay isang refleksyon na karamihan ay may pangarap, ngunit kulang sa disiplina o drive para maisakatuparan ito. Kaya kung gusto mo maabot ang mga pangarap mo, kailangan mo maglaan ng oras at effort para sa iyong personal growth at success. Itong susunod na ito, malamang maraming hindi mag-a-agree sa akin dito. Pero here we go. Ang pang-10, bahala na si Lord. Ang ekspresyon na bahala na ay may malalim na ugat sa kulturang Pilipino. Mula ito sa salitang bathala na tumutukoy sa isang supreme being o Diyos noong panahon na bago pa dumating ang mga Espanyol. Ang ibig sabihin nito ay pagtitiwala o pag-asa na lang sa mas mataas na kapangyarihan para pangalagaan o gabayan ng mga tao sa harap ng mga hindi tiyak na sitwasyon. Noon pa man, ginagamit ito bilang pangsangga sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari at bilang simbolo ng paniniwala na may mga bagay na lagpas sa ating kakayahan ng mga tao. Pero ngayon, nag-evolve na ang salitang ito at karaniwang ginagamit na bilang bahala na si Lord. Although malalim ang ating paniniwala sa reliyon at pananampalataya, mahalaga rin na tandaan na ang salitang bahala na ay hindi dapat maging excuse para hindi tayo kumilos.
Oo, mahalaga ang pagdarasal at pagtitiwala sa Diyos, pero hindi natin dapat isuko ang lahat ng responsibilidad at umasa na lang sa ating kapalaran. Ang tamang diskarte ay samahan natin ang ating pananampalataya ng pagsusumikap at effort. Kung halimbawa, naghahanap ka ng trabaho o gusto mong umasenso sa buhay, hindi dapat yung magdasal ka lamang. Kailangan mong gumawa ng aksyon, mag-apply, magtrabaho na mabuti at maghanap ng mga oportunidad na magpapalago sa buhay mo. So ayan ang mga toxic na habit at paniniwala ng mga Pinoy. Ikaw ba, may gusto ka pa bang idagdag? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.